maiinit po ang ating mga tatalakayin sa araw na ito. No? Kaya po kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay dapat po pindutin nyo na po yung subscribe button upang sa ganon, kayo ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na tayo. Tinatawagan ko si Boss Danny San no? Si Boss Danny Santos. Tinatawagan ko para sana video call shoutout ang gagawin natin sa kanya. Isa po sa masugid malupit nating followers dito po sa ating Facebook, dito po sa Facebook, dito po sa YouTube, at kaibigan ko naman yan mga bossing no? Shout out kay Boss Danny Santos, no? Alam nyo mga kababayan, kung kayo ay taga Marikina, panigurado, pihado, alam nyo kung sino si Mang Fredericks Barbecue. Yung sa may gilid, sa gilid ng Ola, Our Lady of Abandoned Church, tatay niya po yun. No? Sikat na sikat po yun sa Marikina mga bossing. San Roque, Marikina. Ayan, shoutout po ulit kay Boss Danny Santos mga kababayan. No? Anyway mga bossing, mamaya ko na kayo sa shoutout. Rerekta tayo dito sa ating mga pag-uusapan. Sabi ni Joel Iraola, happy ka Mark? Happy syempre. Lagi naman po kailangan maging happy tayo. Bakit to? Mga kababayan, kasi syempre, no, minsan lang ho tayo mabubuhay sa mundong ibabaw. Huwag nating mamadaliin. Kung meron kayong mga goal sa buhay, i-enjoy nyo yung mga yung proseso ho, mga bossing. Bakit? Kapag kayong, kunyari, ganito, nako, meron kaming inaasahang meron kaming inaasahang magandang mangyayari sa aming buhay. No, ganon. Tapos, siyempre, mamadaliin mo. Sana in 5 years time na. Sana 5 years na. So, nasayang yung araw mo. Minsan lang ho tayo mabubuhay sa mundo ibabaw. I-enjoy na natin. Bawat proseso, kailangan maging masaya tayo. Sabi ni Paulo Saison, taya ako sa weteng. Uy, anong weteng? Anyway ho, mga kababayan, umpisahan na ho natin ito. Shoutout doon sa Cereza Force family. Shoutout kay pambansang nanay sa Survivor. Shoutout ko yan. Bakit? Tingnan mo naman yung comment niya. Araw-araw pumopogi si Mark Ramos. Paano hindi mo i-shoutout? Sabi ni Fanny Yuan, saan po sa Marikina, Sir Mark? Sa gilid ng Our Lady of Abandoned Church? No? Ola, yung Mang Fredericks Barbecue. Talagang sikat na sikat ho yan. Game ho mga kababayan. No? Umpisahan ho natin kung dito sa survey kung bakit yung Mark Ramos na vlogger walang pakialam doon sa ipinapakalat nilang survey na -3 si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, alam naman ho natin mga bossing, no? Na si Shiro Kansaki ay magtatanong kung live ba ito para ma-shoutout natin. Oo, live to. No? Mga kababayan, yung survey, nako, masayang-masaya yung mga DDS doon sa survey ho ngayon, mga bossing. Bakit to? Kasi nga daw, mga kababayan, -3 si Pangulong Bongbong Marcos. At mga bossing nung panahon ho ng eleksyon, kung matandaan nyo po, madaming kumakalat, madami po tayong nabalitaan, madami tayong narinig na merong mga senador, merong mga kongresista, merong mga politiko na mga nagmamayari po nung mga survey company. Alam natin yan. Sige nga, diyan sa comment section, magbigay nga kayo ng mga pangalan ng mga politiko, senador, congressman na may pag-aari daw ng survey company. Ako alam niya kung sino yung mga yan. Siyempre, ang gagawin niyang mga yan, ang ilalabas mga kababayan, mga boss chief sir, yung papabor. Sabi ni Grace Montalvo, 8631, bongo. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, bongo. Sabi ni Luna Santos, bongo. Sabi ni Shiro Kansaki, si CLTG, Christopher Lawrence Tesoro, go. At si bongo ay DDS. Siyempre mga kababayan, sino ang susuportahan yan? Wala pong iba kundi ang Vice President. Sa ngayon, Vice President ay susuportahan yan. Sa ngayon, no?
Pero kapag dumating ang 2028, mga kababayan, naku po, magkakanya-kanya yan. Panigurado ko, yang dalawa na yan, magsasabong yan sa pagkapresidente at maghahati ang boto ng mga DDS, mga bossing. Di ba, Mamita Star Talk? Oh, kayo may sabi na si Bongo ang may-ari ha. Ngayon mga kababayan, -3 daw po ang ating Pangulo ngayon. Dapat bang paniwalaan o hindi? Para ho sa akin, straight kong sasabihin sa inyo, hindi. Bakit? Mga bossing, saliwa naman po yun, kabaliktaran naman ho yun, doon sa mga nangyayari ngayon eh. O, di ba? Ikaw ba, Pilipino ka? Tapos nakikita mo ang vice-presidente, may mga itinatanong, may mga issue, may mga confidential funds na hindi sinasagot. Mas tataas ba ang iyong paniniwala at ang iyong paghanga at ang iyong pagtitiwala sa kanya? Siyempre, hindi. Hindi naman ho tayo bopols na kagaya ng mga DDS. Di ba? Ikaw ba, iboboto mo ng negatibo si Pangulong Bongbong Marcos sa nakikita mo, nangungumpisa siya o nangunguna siya sa pagsugpo ng korupsyon? Di ba, Ma'am Brenda Barton, na napagkamalan ako na si Boss Mike Cervera? O, Boss Mike, you look good in white. Hindi, brown ho ito. Ma'am Brenda Barton. Oh, ikaw ba boboto ka ng negatibo kay Pangulong Bongbong Marcos kung ang nakikita mo eto, siya yung nangunguna sa pagsugpo ng korupsyon? Siyempre hindi. Kaya nga ang sabi natin saliwa, kabaliktaran nung ipinapakita ng survey. Di kung -3, kanila-kanila na lang yan, sila na lang ang maniwala dyan. Nung panahon nung eleksyon, mga kababayan, ito din po yung survey nila, kung makikita nyo po, walang Bam Aquino, wala din pong Kiko Pangilinan. Ako mga bossing, amin ho ako sa inyo at alam nyo naman mga kababayan, simula pa nung election, 2025, ang sinasabi ko sa inyo hindi ako susuporta straight doon sa alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po sabi ko, yung iba doon, hindi ko pinagkakatiwalaan. Kagaya na lang ni Tolentino na alam naman natin na ang pagiging political butterfly malala. Pagkatapos manalo, kung sakaling nanalo, biglang balik, lipat, punta ulit sa PDP laban. Doon po sa kampo ni dating Pangulong Duterte. So ang ginawa ko mga kababayan, yung mga hindi ko ibinoto, kumuha ako doon sa mga kandidato ng kakamping. Hindi naman ho kasi tayo na, kakamping yan, X yan. Hindi ho tayo ganun Sinusuri, iniisa-isa natin, mga boss chief amo sir, yung mga kandidato. Kung yung kandidato na yan, nasa kakamping, magaling, mahusay, talagang nagtatrabaho para sa bayan. Ano gagawin mo? Hindi mo iboboto. Siyempre, iboboto ho. Ngayon, ipinasok ko yung Bam Aquino at Kiko Pangilinan mga kababayan. Dito sa survey nila, saan ba ako tuturo? Dito o dito? Dito sa survey ho nila, mga kababayan, wala tayong makikita na Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Di ba? Una, nangunguna, Erwin Tulfo, Christopher Bongo. Siyempre, mawawala ba yan? Alam niyo naman po. Di ba? Vicente Tito Soto. Yan. Hindi nila kayang alisin o tanggalin yan. Imposible at malabong mangyari yun. Lito Lapid, si Tolits, si Ben Tulfo, yan, sablay. Kasi hindi nanalo si Ben Tulfo. Watching si Ma'am Fe Montalban, watching from Seattle, Washington, na laging umuulan. Napunta ako dyan Panfilo Lacson, hindi din nila pwedeng tanggalin. Abigail Abib Binay, Ronald Bato de la Rosa, Camille Villar, Pia Cayetano, Ramon Bong Revilla, Amy Marcos. Pero yung dalawa mga kababayan, wala. Pero ano po ang naging ending? Ano po yung naging resulta? Ayun. Pang-ilan si Bam Aquino? Kung di ako nagkakamali, nasa top 5. Pang-ilan si Kiko Pangilinan? Kung di din po ako nagkakamali, nasa top 5. Mga bossing.
Yung sinasabi nila na negative 3 si Pangulong Bongbong Marcos, ako po, mga kababayan, rektahan kong sasabihin, hindi ko po papaniwalaan yun. At wala akong pakialam doon. Bahala sila sa buhay nila. Ang alam ko, merong mga tao na mga nagmamanipula, no? Merong mga tao na sila, yung gumagawa kung sino ang gusto nilang maging resulta. Alam natin yan, mga bossing. Kaya, kung negative 3 si Pangulong Bongbong Marcos, edi pagkalat nyo. Di ba? Basta, ang para sa akin, alam ng mamamayang Pilipino na tama ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman utu-uto ang buong Pilipinas para sabihin na kami ay sumusuporta kay Sara Duterte kasi hindi siya sumasagot doon sa mga confidential funds, hindi siya sumasagot doon sa mga pagpapapatay niya kay Pangulong Bongbong Marcos, asawa ng Pangulo, at sa pinsan ng Pangulo. Hindi uto-uto ang mamamayang Pilipino para paniwalaan yung -3 na survey ninyo. Tapos ilan daw po ang idinagdag para sa Vice Presidente? Ilan daw ho? 31%? Bahala kayo sa buhay nyo. Di ba?